Pagkatapos hawakan at imasahe ni Lu Sheng ang braso ni Fei Fei, tila mas nagkaroon siya ng lakas ng isip para kontrolin ang mga bola. Makalipas ang ilang sandali, nang makita ni Fei Fei na ang lahat ng bolang bakal ay nakalusot na sa napakaraming patong ng salamin, labis siyang natuwa. Ang galing! Sa wakas, nakapasa na rin ako. Masayang ngumiti si Fei Fei habang nakatingin kay Lu Sheng. Natuwa rin ang binata at sumagot, kita mo na. Hindi naman pala ganoon kahirap. Dahil yan sa galing mong magturo. Ang tagal at ang sigasig mong nakahawak sa kamay ko, paanong hindi magiging epektibo? Nakisaya na rin si matandang Jiang, Lao Jiang, Presidente Jiang, at inanunsyo, binabati ko kayong dalawa sa matagumpay na pagpasa sa pagsusulit. Mag-dinner tayo mamaya para magdiwang. Ang Asosasyon ng mga Dalubhasa sa Lakas ng Isip, Hoi Tin Thn Nimsu, ng probinsya ng Dunning ay nagkaroon na ng pangalawang dalubhasa sa lakas ng isip antas 4. Lumapit ang binatang si Lu Sheng para kamayan si matandang Jiang at pasalamatan ang imbitasyon nito, pero hindi na po kailangan ng dinner. Pagkatapos, nang makita ang kasigasigan at maghiliw na pagtanggap na ipinapakita ng kumikinang na mga mata ng dalawa, napaisip muli ang binatang si Lu Sheng. Napilitan siyang pumayag sa paanyaya ni matandang Jiang. Sige po, pupunta ako. Parehong nagsaya sina matandang Jiang at Fei Fei nang matanggap ang pagpayag ng binatang si Lu Sheng. Pagkatapos, idinagdag pa ni matandang Jiang para sa VIP na bisitang ito, Jilu, ang aming asosasyon ay may sariling hotel para sa mga bisita. Magpahinga ka muna doon. Sasanduan ka namin mamayang gabi. Masiglang nagsalita si Fei Fei, may kotse ako. Ako na ang susando kay Lu Sheng. Sa isip niya, ahey, may pagkakataon na akong sunduin ang binatang ito. Pagdating sa paradahan, binuksan pa ni Fei Fei ang pinto at inanyayahan si Lu Sheng na pumasok. Talagang kapag gwapo, may espesyal na treto at pag-aasikaso. Sumagot ng, okay, ang binatang si Lu Sheng at pumasok sa kotse. Salamat sa iyo. Sa labas, kumakaway si matandang Jiang. Mula sa loob ng kotse, kumaway din pabalik ang binata kay matandang Jiang. Opo, paalam po, Presidente Jiang. Mabilis na umalis ang kotse, habang si matandang Jiang ay nakatayo pa rin doon, kumakaway ang kanang kamay. Ang kotse ay mabilis na tumakbo sa kalsada, humaharurot at nilalagpasan ang ibang mga sasakyan. Si Fei Fei, habang nagmamaneho, ay namumula at pasulyap-sulyap sa binatang si Lu Sheng gamit ang salamin. Naisip niya, sa panlabas na anyo, isa lang siyang ordinaryong binata. Sino ang mag-aakala na isa pala siyang henyo, isang dalubhasa sa lakas ng isip antas 4? Maging ang presidente ng Asosasyon ng mga Dalubhasa sa Lakas ng Isip ng probinsya ng Dunning ay kailangang gumalang sa kanya. Bata na. Gwapo pa, maganda ang pangangatawan, at may ganito pang nakakatakot na talento. Pagkatapos ng ilang sandaling pagtitig sa binata, napahawak siya sa ulo nang maalala ang mga nakakasalamuhan niyang mga nagpapakilalang elite, ng ikalawang henerasyon na mga basura lang pala. Habang nag-iisip tungkol kay Lu Sheng, biglang may napansin si Fei Fei. Sumulyap siya kay Lu Sheng, habang pinagpapawisan na siya ng malapot. Si Lu Sheng pala ay matamanding nakatingin sa kanya na may kakaibang tingin. Napanganga siya habang iniisip, Lu Sheng. Lu Sheng. Anong nangyayari? Ano ang ibig sabihin ng tingin niyang iyon? Hindi kaya, hindi, imposible. Kakaunti pa lang ang oras na magkakilala kami. Teka, pero hindi ba karamihan sa mga binatang nasa edad ng pagbibinata, pagdadalaga ay gusto yung tipo ng babaeng ate-ate? Naisip ni Fei Fei ang kanyang kaakit-akit at mapang-akit na itsura. Maganda naman ako, hindi naman pangit. Maganda rin ang pangangatawan ko, at parang isang supladang munting binibini. Walang problema. Ang kaakit-akit na ate at ang batang piloto, Fisi ng Tre, younger man, ay isang klasikong pares, bagay na bagay. Pwedeng itulak ang barko, mag-ship. Habang nangangarap ng eksena ng panliligaw sa binata, biglang may naisip na naman si Fei Fei.
Tinapakan niya ng malakas ang gas. Tama, kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Si Lu Sheng na nakaupo ay natulala, hindi maintindihan ang nangyayari, at napasabi, Fei Fei. Sa landas ng pag-ibig, hindi ako magpapatalo. Pati sa karera, lalaban ako. Vroom. Humagibis ang kotse na parang hangin. Screech. Biglang pamreno ng malakas si Fei Fei. Tunay ngang mahusay na tsuper. Namula ng husto ang kanyang mukha. Ang ulo niya ay parang gusto nang umusok sa sobrang pag-iisip. Nauutal na sinabi, narito na tayo, Lu Sheng. Ang binata, na walang kaalam-alam sa iniisip ng mga babae, ay lumingon agad at gustong bumaba ng kotse. Salamat, Fei Fei. Pinagod kita. Patuloy pa ring nauutal si Fei Fei. Iyon na yun, tayo, susunod. Hindi alam kung naintindihan ba ng binata ang pahiwatig, pero mabilis siyang sumagot, sige, tumakbo ka na ng mabilis. Nagulat si Fei Fei, nanlaki ang mga mata, at lumingon kay Lu Sheng, tumakbo. Bakit tatakbo? Mabilis na ipinaliwanag ng binata, nag-overspeeding ka kanina. Bukod pa riyan, 5 beses kang sunod-sunod na nag-red light. Itinuro ng binata ang likuran. May 2 police car na humahabol sa likod natin. Oh. Nang marinig iyon, nataranta si Fei Fei, namutla ang mga mata. Gusto lang naman niyang lamandi, bakit napakahirap? Nagpatuloy pa ang binatang si Lu Sheng. Kahit na isa kang dalubhasa sa lakas ng isip, magmaneho ka pa rin ng ligtas, ha? Tinapakan ni Fei Fei ng malakas ang gas at nagmamadaling umalis. Ang boses ni Fei Fei ay narinig mula sa loob ng kotse, Lu Sheng. Babalikan ka namin. Paglipat ng eksena, kwarto sa hotel, sa screen ng TV ay ang imahe ni Hiling Su. Bamulong ang binata, mukhang matigas din pala itong si Hiling Su, ano? Mula ngayong araw, ang Han Tian Pharmaceutical sa lungsod ng Baihe ay opisyal nang magpapalit ng pangalan sa Ling Sheng Pharmaceutical Company. Kasabay nito, ilulunsad ang bagong gamot, Ling Jizu ang Zhu Decoction, Lin Ko Chang Huyet Thang. Ito ay isang gamot na magbabago sa panahon. Muli nitong bibigyang kahulugan ang pag-iral ng mga pampalakas na gamot, THUCB. Ang proseso ng martial arts, Vodao, sa mundo ay papasok sa isang ganap na bagong yugto. Sa pamamagitan ng TV, narinig ni Lu Sheng ang mga bagong anunsyo mula kay Hiling Su. Napatikim ang binata, nagpalit ng pangalan at naglabas ng bagong gamot nang hindi man lang ako sinabihan. Kahit papaano, ako ang pinakamalaking shareholder, hawak ko ang 70% ng shares. Habang nagsasalita ang binata, nag-scroll siya sa kanyang telepono. Maraming mensahe mula kay Hiling Su ang dumating. Dahil abala sa pakikipag-usap sa babae, hindi pa pala nababasa ng ating kuya. Okay, kasalanan ko. Pagkatapos, humiga ang binata sa kama pagkatapos ng mahabang at nakakapagod na araw. Sige, bukas babalik ako sa lungsod ng Baihe para pumasok sa mundo ng panaginip, The Joy GIC mo, at alamin kung gaano kalaki ang inunlad ng Ling Sheng Pharmaceutical Company. Mabilis na maraming impormasyon ang lumitaw. Aba, may kakayahan din pala itong si Hiling Su. Gamit lang ang isang Ling Jizu ang Zhu Decoction, nagawa niyang palagwin ito sa isang kumpanyang may market value na mahigit 100 bilyon. Isa pa ring nangungunang pharmaceutical group. Kahanga-hanga, sa mga sandaling ito, nagbago ang tingin ng binata kay Hiling Su. Tila may nakita rin siyang kakaiba. Nagpatuloy siya sa personal na impormasyon ni Hiling Su, asawa ng Lieutenant General ng Eastern Military Region, Trong Tuong Chun Ko Min Thong, si Lu Sheng. Nang mabasa ito ng binata, nagulat siya at napahiga paatras. Ano? Anong sitwasyon to? Anong nangyayari? Kaya tinawag ni Lu Sheng ang kanyang AI, ipakita mo ang personal na impormasyon ko. Opo, heto na po, Master. Nang makita ng binata ang kanyang impormasyon, pangalawang beses siyang na-shock. Napanganga siya. Asawa ng Lieutenant Colonel, Trong Ta,
ng Eastern Military Region, si Dong Qingshui. Chairman ng Board of Directors ng Lingsheng Company, si He Lingsu. Pinakamataas na ranggo sa militar, Lieutenant General. Bamulong ang binata, Dong Qingshui at He Lingsu, dalawang asawa. Ang swerte naman, parang gustong yumuko ng binata sa sistema, o mas tamang sabihin, sa kanyang sariling buhay. Ano ba talagang klaseng tao ako sa hinaharap? Pagkatapos ng bahagi ng asawa, sunod-sunod ang mga sorpresa. Makalipas ang ilang panahon, lilito kaya ang pangatlong asawa. Makalipas ang ilang sandali, hinampes ng binata ang dibdib para pakalmayan ang sarili. Okay, kalma lang. Imahinasyon lang ang hinaharap. Lahat ay posibleng mangyari. Mabilis itong magbabago. Tama. AI. Hanapin mo ang Ling Jizu ang Zod decoction. Wala kang sapat na access rights. Hindi ma-access ang mga formula ng gamot na antas 5 pataas. Tulad ng inaasahan, posible nga ang iniisip ko. Sa martial arts 300 taon mula ngayon, inilabas ko ang Ling Jizu ang Zod decoction. Pagkatapos ng 10,000 taon ng pag-unlad, mula sa isang hindi kilalang pampalakas na gamot, naging isang bihirang gamot ito na antas 5 pataas. Kung ganoon, kung patuloy kong ilalabas ang mga bagay mula sa 10,000 taon sa hinaharap sa panahong ito, magkakaroon ng sangkatauhan ng dagdag na 10,000 taon para sa pag-unlad at pananaliksik sa mga bagay na iyon. Maaari itong itulak sa isang bagong antas. Kung ganoon, magbabago kaya ang hinaharap na pagkawasak? AI, kunin mo ang kasaysayan ng mundo. Talagang nagbago. Ang oras ng pagkawasak ay naantala ng mahigit 10 taon kumpara sa unang paghahanap. Ibig sabihin, ang isang Ling Jizu ang Zod decoction lang, pagkatapos ng 10,000 taon ng pag-unlad, ay nakatulong sa buong sibilisasyon ng tao na pahabain ang pag-iral nito ng mahigit 10 taon. Kung ganoon, paano naman ang 3 Supreme Cultivation Techniques antas 11? Kung ilalabas ko ang mga ito, mababago kaya ang kapalaran ng pagkawasak ng sangkatauhan? Hindi pa masasabi kung ang paglalabas ng mga pamamaraang ito sa martial arts 300 taon mula ngayon ay makakapagligtas sa sibilisasyon ng tao sa hinaharap. Kapag inilabas ko ang mga ito, tiyak na magdudulot ito ng tsunami sa mundo. Ang kasalukuyang kaayusan ay masisira agad. Tiyak na magkakagulo ang lipunan. At ako at ang aking pamilya ay agad na magiging sentro ng lahat ng kaguluhan. Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan. Bukod pa rito, kung hindi pa rin ito mailigtas ang hinaharap ng sangkatauhan, kung ganoon, ang huling apoy ng martial arts na iniingatan ko ay tuluyang mamamatay. Ang hinaharap ng sangkatauhan ay mawawalan na ng anumang pag-asa. Ang pinakamagandang paraan ay maghintay hanggang magkaroon ako ng sapat na lakas, na kayang kontrolin ang buong sitwasyon, saka dahan-daang ilabas ang mga pamamaraang ito. Ang mahinang sangkatauhan sa martial arts 300 taon mula ngayon ay nangangailangan ng tamang gabay. Ang gabay na iyon, ay maaari lamang na ako. Buong kumpiyansang sinabi ni Lu Sheng sa kanyang sarili. Lumapit ang binatang si Lu Sheng para kamayan si matandang Jiang at pasalamatan ang imbitasyon nito, pero hindi na po kailangan ng dinner. Pagkatapos, nang makita ang kasigasigan at maghiliw na pagtanggap na ipinapakita ng kumikinang na mga mata ng dalawa, napaisip muli ang binatang si Lu Sheng. Napilitan siyang pumayag sa paanyaya ni matandang Jiang. Sige po, pupunta ako. Parehong nagsaya sina matandang Jiang at Fei Fei nang matanggap ang pagpayag ng binatang si Lu Sheng. Pagkatapos, idinagdag pa ni matandang Jiang para sa VIP na bisitang ito, Jilu, ang aming asosasyon ay may sariling hotel para sa mga bisita. Magpahinga ka muna doon. Sasanduan ka namin mamayang gabi. Masiglang nagsalita si Fei Fei, may kotse ako. Ako na ang susando kay Lu Sheng. Sa isip niya, ahey, may pagkakataon na akong sunduin ang binatang ito.
Pagdating sa paradahan, binuksan pa ni Feifei ang pinto at inanyayahan si Lu Sheng na pumasok. Talagang kapag gwapo, may espesyal na treto at pag-aasikaso. Sumagot ng, okay, ang binatang si Lu Sheng at pumasok sa kotse. Salamat sa iyo. Sa labas, kumakaway si matandang Jiang. Mula sa loob ng kotse, kumaway din pabalik ang binata kay matandang Jiang. Opo, paalam po, Presidente Jiang. Mabilis na umalis ang kotse, habang si matandang Jiang ay nakatayo pa rin doon, kumakaway ang kanang kamay. Ang kotse ay mabilis na tumakbo sa kalsada, humaharurot at nilalagpasan ang ibang mga sasakyan. Si Feifei, habang nagmamaneho, ay namumula at pasulyap-sulyap sa binatang si Lu Sheng gamit ang salamin. Naisip niya, sa panlabas na anyo, isa lang siyang ordinaryong binata. Sino ang mag-aakala na isa pala siyang henyo, isang dalubhasa sa lakas ng isip antas 4. Maging ang presidente ng Asosasyon ng mga Dalubhasa sa Lakas ng Isip ng probinsya ng Doning ay kailangang gumalang sa kanya. Bata na, gwapo pa, maganda ang pangangatawan, at may ganito pang nakakatakot na talento. Pagkatapos ng ilang sandaling pagtitig sa binata, napahawak siya sa ulo nang maalala ang mga nakakasalamuhan niyang mga nagpapakilalang elite, ng ikalawang henerasyon na mga basura lang pala. Habang nag-iisip tungkol kay Lu Sheng, biglang may napansin si Feifei. Sumulyap siya kay Lu Sheng, habang pinagpapawisan na siya ng malapot. Si Lu Sheng pala ay matamanding nakatingin sa kanya na may kakaibang tingin. Napanganga siya habang iniisip, Lu Sheng. Lu Sheng. Anong nangyayari? Ano ang ibig sabihin ng tingin niyang iyon? Hindi kaya, hindi, imposible. Kakaunti pa lang ang oras na magkakilala kami. Teka, pero hindi ba karamihan sa mga binatang nasa edad ng pagbibinata, pagdadalaga ay gusto yung tipo ng babaeng ate-ate? Naisip ni Feifei ang kanyang kaakit-akit at mapang-akit na itsura. Maganda naman ako, hindi naman pangit. Maganda rin ang pangangatawan ko, at parang isang supladang munting binibini. Walang problema. Ang kaakit-akit na ate at ang batang piloto ay isang klasikong pares, bagay na bagay. Pwedeng itulak ang barko. Habang nangangarap ng eksena ng panliligaw sa binata, biglang may naisip na naman si Feifei. Tinapakan niya ng malakas ang gas. Tama, kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Si Lu Sheng na nakaupo ay natulala, hindi maintindihan ang nangyayari, at napasabi, Feifei. Sa landas ng pag-ibig, hindi ako magpapatalo. Pati sa karera, lalaban ako. Vroom. Humagibis ang kotse na parang hangin. Screech. Biglang pamreno ng malakas si Feifei. Tunay ngang mahusay na tsuper. Namula ng husto ang kanyang mukha. Ang ulo niya ay parang gusto nang umusok sa sobrang pag-iisip. Nauutal na sinabi, narito na tayo, Lu Sheng. Ang binata, na walang kaalam-alam sa iniisip ng mga babae, ay lumingon agad at gustong bumaba ng kotse. Salamat, Feifei. Pinagod kita. Patuloy pa ring nauutal si Feifei. Iyon na yun, tayo, susunod. Hindi alam kung naintindihan ba ng binata ang pahiwatig, pero mabilis siyang sumagot, sige, tumakbo ka na ng mabilis. Nagulat si Feifei, nanlaki ang mga mata, at lumingon kay Lu Sheng, tumakbo. Bakit tatakbo? Mabilis na ipinaliwanag ng binata, nag-overspeeding ka kanina. Bukod pa riyan, 5 beses kang sunod-sunod na nag-red light. Itinuro ng binata ang likuran. May 2 police car na humahabol sa likod natin. Oh. Nang marinig iyon, nataranta si Feifei, namutla ang mga mata. Gusto lang naman niyang lamandi, bakit napakahirap? Nagpatuloy pa ang binatang si Lu Sheng. Kahit na isa kang dalubhasa sa lakas ng isip, magmaneho ka pa rin ng ligtas, Tinapakan ni Feifei ng malakas ang gas at nagmamadaling umalis. Ang boses ni Feifei ay narinig mula sa loob ng kotse, Lu Sheng. Babalikan ka namin. Paglipat ng eksena, pauwi si Lu Sheng, pagdating sa lungsod ng Baihe, ang pamilyar na lungsod ng binatang si Lu Sheng.
Pagkauwi pa lang, masayang lumabas ang kanyang ina para salubungin ang anak. Anak, nakauwi ka na. Ang tagal mo ring nawala. Miss ka na naming lahat. Naghihintay din ang tatay mo at ang kapatid mong babae. Naghanda ang ina ng binatang si Lu Sheng ng isang mesang puno ng pagkain. Masayang itinuro ng ina ang upuan. Anak kong mahal, maupo ka na sa mesa at kumain. Kukuha ako ng pinggan at kubyertos para sa iyo. Anak kong mahal, anong gusto mong kainin? Sabihin mo lang, kahit anong order mo meron. Sabihin mo lang kay nanay, ha? Sige, ubusin mo yan, anak kong mahal. Mahigit 18 taong gulang na pero parang bata pa rin. Ang kanyang kapatid na babae, si Lu Qinghe, ay nanlaki ang mga mata at nagtanong, Kuya, kailan ka pa dumating? Nakangiting sinabi ng kanilang ama, sa wakas, umuwi na rin si Xiaosheng. Pagkatapos, tumakbo pa si Lu Qinghe para sukatin ang kanyang kuya, na may labis na pagkagulat, nakanganga, Kuya, isang alis mo lang, ang laki na ng itinaas mo. Nagbiro rin ang binata, nagpose, at sumagot sa kapatid, kaunti lang ang itinaas ko, ikaw ang lalong lumiit. Ha ha ha. Ang sagot ng binata ay nagpatanga kay Lu Qinghe. Pagkarinig sa sagot na ito, tila lalo pang lumiit ang kapatid niyang babae. Pagkatapos, ngumiti ang binata at nagpatuloy, walang pasok sa eskwela niyo nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Sandali, susuriin ko ang lakas mo. Huwag mong kalimutan ang text ko sa iyo dati, ha? Kung hindi ka umunlad. Kinuyam ng binata ang kamao at itinaas ito, hihihi. Ang gamot pang martial arts na bigay ni Kuya Lu Sheng ay hindi madaling inumin, ha? Kung may ibinigay, dapat may kapalit din, kapatid. Nagdala ang ina ni Lu Sheng ng isang malaking mangkok ng siopaw, man-thu, para sa binata. Anak, maupo ka at kumain. Nang makita ng binata ang pagkain, nagliwanag ang kanyang mga mata. Opo, Nay. Kumuha siya ng isang siopaw at kinain ito ng may gana. Tinawag ng binata ang kanyang ama, Tay, yung mga karne at gamot na iniwan ko sa ref dati, kinain niyo po ba? Masayang sumagot ang ama, oo naman. Siya nga pala, anong klaseng pampalakas na gamot ba yung mga iniwan mo sa ref? Araw-araw akong umiinom ng pinakuloang tubig na may kasama noon, at pakiramdam ko gumaganda ang katawan ko ng husto. Parang bum ata ako ng 20 taon. Tiyak na napakamahal noon. Katatapos lang ng binata ng mahigit kalahating siopaw. Mabilis siyang sumagot, hindi po mahal yun. Regalo po ng kaibigan kong may-ari ng Batika. Dalubhasa po siya sa pananaliksik para sa mga nasa katanghaliang gulang tulad nyo. Tay at Nay, inumin nyo po, ha? Huwag nyo nang haluan ng tubig, purong inumin nyo po. Marami pa po niyan. Kiki, hindi alam ng magulang na sa hinaharap, kapag ang manugang na nila ang gumagawa ng gamot, uminom man sila hanggang sa malunod ay hindi pa rin ito mauubos. Nang marinig ito ng ina, sumagot siya, sige. Malapit ka nang magtapos, pagkatapos nito siguro hindi ka naaalis ng malayo, no? Masayang ibinigay ng binata ang kanyang walang lamang mangkok sa ina at sumagot, hindi na po ako aalis. Dito na lang ako sa bahay maghihintay ng graduation exam. Pagkatapos ay ang mga pamilyar na eksena ng agawan ng pagkain ng binata at ng kanyang kapatid na babae tulad ng dati. Ang kamay ay humahakot ng pagkain, habang ang bibig ay ngumunguya at nagsasabi, pahingi pa ng isang mangkok. Ang bagal ng kamay mo, sino sisisihin mo ngayon? Ang ina naman ay nagsasabi, dahan-dahan lang sa pagkain, anak. Marami pa yan, marami pa. Ang ama ay tumatawa ng malakas, habang si Lu Qinghe ay nakatingin lang sa kanyang kuya na inaagaw ang lahat ng pagkain ng walang magawa. Kuya, bakit mo inaagaw ang kanin ko? Kahit anong sabihin nila, patuloy lang sa pagkain ng binata hanggang sa maubos ang mangkok. Pagkatapos, nasabi ng binata, sakto. Ngayong araw, libre tayong lahat. Masyadong masikip ang bahay na ito. Tingnan natin yung bagong bahay. Ang sinabi ng binata ay nagpagulat sa tatlong natitirang miyembro ng pamilya.
Sabay-sabay silang napasabi, ha? Sinabi ng binata, gagawin niya. Pagkatapos kumain ng busog, dinala niya ang buong pamilya para tingnan ang bagong bahay. Pagpasok sa bagong bahay, napasabi ang buong pamilya, wow! Ang gara! Nakapamewang ang binata, masaya ang mukha, at sinabi, ito ang bagong bahay na pinabili ko. Anong masasabi nyo? Nag-aalala ang ama tungkol sa pera kaya sinabi niya, ayos naman yung lumang bahay natin, ah. Itong bahay na ito, halatang napakamahal. Hindi natin ito kakayanin. May kumpiyansang sumagot ang binata, ayos lang po. Nitong mga nakaraang buwan, sumali ako sa maraming aktibidad sa labas, tulad ng pagsasanay at mga kompetisyon. Nakakuha ako ng maraming premyong pera. Parte lang po ito. Mayroon pang hindi pumapasok sa account ko, mga mahigit 1,000,000 pa. Nakalimutan yata ng binata na sabihin yung tungkol sa pagmamaneho ng mga heavy aircraft, mayayamang Matrona, Cougars, na nagbigay sa kanya ng maraming tip. Haha, nang marinig ng ina ang napakalaking halaga, nahilo siya at napasabi, ano? Gaano karaming pera? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Ang ama naman ay hindi makapaniwala. Xiaosheng, huwag ka nang magbiro ng ganyan. Mas nakakatawa pa ang kapatid niyang babae nang magtanong, ano sabi mo, kuya? Talaga bang kumita ka ng ganoon karaming pera sa loob ng 2 buwan? Huwag mong sabihing ninakawan mo ang bangko. Huwag kang gagawa ng masama at idamay pa ang buong pamilya, ha? Masaya lang. Huwag masyadong masaya, kuya. Binatukan ng binata ang kapatid at sinabi, hindi ako nagnakaw ng bangko. Nagnakaw lang ako ng armored car. Kiki, joke lang. Talagang kumita ako ng maraming pera. Patuloy na binatukan ang maliit na kapatid. Sige na, itong bagong bahay ay atin na ngayon. Pili na lang kayo ng oras kung kailan lilipat, okay? Dahil sa sobrang tuwa, naiyak ang magulang. Kung ganoon, napakabuti. Sheng NHI, talagang nagbigay ka ng karangalan sa ating mga ninuno. Ito talaga ay biyaya para sa amin. Patuloy pa ring hinahaplos ng binata ang ulo ng kanyang kapatid at sinabi, Qinghe, sumunod ka sa akin. May training ground sa likod. Titingnan ko kung gaano ka nakalakas ngayon. Nang marinig ng kapatid ang tungkol sa pag-eehersisyo, natuwa ito at sumagot, opo, kuya. Hindi na makapaghintay na makarating sa training ground, hinayla ng binata ang kapatid sa ulo, medyo nakakatawa. Walang magawa kay kuya, nagpumiglas lang si Lu Qinghe. Aray, 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 huwag mo akong hilahin. Pagdating sa training ground, mukhang handa na rin si Lu Qinghe, dahil dati, mas mataas ang stats ni Lu Qinghe kaysa kay Lu Sheng. Malakas ang aurang ipinakita niya. Kalmado namang sinabi ng binata, huwag ka nang magkunwari. Sige na, umatake ka na. Nang marinig ito ng kapatid, ibinuhos niya ang lakas sa mga binti, tumalon ng mataas, at malakas na tumadyak pababa. Samantala, ang binata ay nagkukulangot pa. Nang malapit na ang paa ni Lu Qinghe, gumamit lang ng isang kamay ang binata para kontrolin siya. Nang makontrol ang kapatid sa nakasplit na posisyon, mabilis niyang niyakap ang binti, nakangiwi ang mukha, aray. Aray, aray, kuya. Nagsalita pa ng panlalait ang binata, tumayo ka nga. Kapatid ka ni Lu Sheng tapos ang hina-hina mo. Pagkatapos, bumagsak ang dalaga sa sahig na may galit na tono, hinawakan mo ang binti ko, paano ako tatayo? Anong level ka na? Anong level na ako? Hindi pa nga ako opisyal na martial artist. Mangiyak-ngiyak si Lu Qinghe, nanonambot, lagi mo na lang akong inaapi. Hindi naman ako walang silbi. Sa mga sandaling ito, nagseryoso na ang binata. Tumayo ka, may ituturo ako sa iyong ilang bagay. Ito ay mga napakakapaki-pakinabang na sikreto na ako mismo ang nakadiskubre. Nang marinig ito, nawala na ang mga luha ng buwaya. Nagliwanag ang mga mata ni Lu Qinghe. Talaga. Sikreto ba yan sa martial arts? Tiningnan ng binata ang kapatid na nag-iba ng 180 degrees at naisip, hindi na umiiyak.
Parang ibang kapatid na. Pagkatapos, sumagot ang binata sa bagong kapatid, ituring mo na lang na sikreto sa martial arts. Susunod, kung anong ituro ko, gagawin mo, ha? Pero hinding-hindi mo ito pwedeng ipagsabi sa labas. Natuwa si Lu Qinghe na parang nanalo sa loto. Ngumiti siya ng singkit ang mga mata. Opo, kuya. Pagkatapos, tinuruan na siya ng binata at pinayuhan. Tandaan mong mabuti ang daloy ng enerhiyang ito, Kilodong. Habang si Lu Qinghe ay nakatitig lang sa kanyang kuya at nag-iisip, lahat ay nagtataka at nagdududa tungkol sa biglang pagsikat ni kuya sa loob lang ng ilang buwan. Kung hindi ko nasaksihan sa mga nakaraang buwan kung paano siya mula sa isang ordinaryong high school student ay naging isang taong nagliliwanag ngayon, hindi ako maniniwala. Pagkatapos, naisip pa ng matigas ang ulong dalaga, akala ng lahat bigla ka lang nag-unlock, pero pakiramdam ko, tiyak na may tinatago kang sikreto. Ang talento ko sa martial arts ay marahil mas maganda pa kaysa sa iyo. Kung malaman ko ang sikreto, sa talino ni Lu Qinghe, hindi ba't maliit na bagay lang na malampasan kita balang araw. Nang makitang kung ano-ano ang iniisip ng kapatid at hindi nakatuon sa pagsasanay, binatukan siya ng binata sa ulo. Pak! Isang mapagmahal na batok, pero napasigaw pa rin si Lu Qinghe. Aray! 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 Binatukan na naman ako. Malapit nang tuluyang lumiit ang ulo ko.